Tumitigas si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib na hindi siya aalis ng Kapitolyo kahit sinuspindi siya ng 60 araw. Live mula sa Tagum City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo ng Davao del Norte? Cheryl, patuloy nga ang pagbarikada ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib dito sa harap ng Kapitolyo bilang pagtutol umano sa ibinababang suspension order laban nga sa gobernador. Giit nila sila umano ang nagluklok kay Jubahib sa liderato kaya sila lang umano ang may karapatan na magdesisyon para paalisin siya sa pwesto. Mataas man ang sikat ng araw, hindi ito alintana ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Binarikadahan nila ang palibot ng Kapitolyo bilang pagpapakita nila ng suporta sa gobernador. Nakakadena rin ang mismong gate ng Kapitolyo. Hanggang kailangan niya kami, hanggang hindi pa na ibababa yung suspension niya, nandito kami, nakasuporta. Nitong Huwebes, inilabas ng Office of the President ang 60 araw na preventive suspension order laban kay Jubahib. Dahil ito sa umano'y grave abuse of authority at oppression. Nagugat ito sa reklamo ni Sangguniang Panlalawigan member Orly Amit dahil sa pagbawi ni Jubahib sa sasakyang pagmamay-ari ng Kapitolyo na naka-assign kay Amit. Ipinahiram daw ang sasakyan sa Provincial Engineering Office, pero ibinalik raw ito kay Amit matapos ang isang buwan. Nirecall ko yung service car pick-up. Nirecall ko dahil hindi niya ginamit. Nandoon sa bahay niya at may isa siyang lumang old na service car na nakadetailed sa kanya, issued din from the provincial government. Sagot ni Amit, legal na service vehicle ang kinuhang sasakyan sa kanya. Hinatak raw ito dahil pinag-iinitan siya ni Jubahib. Well, I question kasi the budget of the governor. Nung nalaman niya na question namin yung budget niya, especially the confidential fund, nagalit siya. Para kay Jubahib, power tripping ang ginagawa sa kanya ngayon. Hindi raw sapat na basihan ang pagbawi niya sa sasakyan para suspindihin siya. Diretsahan niya ring sinabi kung sino ang hinala niyang nasa likod ng kanyang suspensyon. Nasa likod dito si Sap Anton Lagdamio. At ito naman talaga ang lumalabas eh. Unang-una, may galit siya dito sa rally na gawin ngayong Sunday. Ang rally na ito is peace rally eh. Hindi mo naman pwede masabi na anti-administration itong rally. Giit ni Jubahib, matagal na raw siyang gustong patalsikin ng mga kilalang karibal niya sa politika na sina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at Vice Governor Oyo Uy, na ngayon acting governor ng probinsya. Nanindigan naman si Jubahib na hindi siya aalis sa Kapitolyo dahil walang basehan ang kanyang suspensyon. Hindi po ako bababa sa pwesto. Hindi ako satisfied sa order na binaba ng Office of the President. Hindi man lang ako nila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa aking side. Hindi kumbinsido rito si acting Governor Uy. Marami ang nagsasabi na hindi dinaan sa due process. Hindi po yun, mali po yun. This is part of the due process. Lahat po tayo, government officials, civilians, everyone, no one is above the law. Sa preventive suspension, wherein i-imbestiga muna. Inampihan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Jubahib. Ipinagtataka raw ni Duterte ang kawalan ng due process sa kaso. Kaya may patutsada siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya. And you are, in pag ganun is that you are veering towards a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipino. I am just warning you. If you had committed a wrong, may masama siyang ginawa, imbestigahin mo. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Hindi ko kalaban si Marcos, pero along the way, magkakalaban talaga kami. We will be political enemies. There's a big difference between an appointed guy
an elected guy. Sabi ko nga, parang Ngayong araw umapela na ang kampo ni Hubahib sa Office of the President para bawiin ang suspension order. Kapag hindi raw sila kinatigan ng Malacanang, iaakyat daw nila ito sa Court of Appeals at Korte Suprema. Cheryl, hanggang sa ngayon ay wala pa naman tugon si Sap Antonio Lagdameo ukol nga sa pahayag ni Hubahib. Ngayon ay nagkasagawa ng isang viewing party o isang watch party dito sa harap ng Kapitolyo ukol nga dito sa pagpapaliwanag sa kung bakit nga ba pinag-iinitan nitong Nilagdameo at ng administrasyon itong si Hubahib. Sa kanina, Cheryl, ay hindi naman nahinto yung operasyon dito sa Kapitolyo at yung acting governor nga na si Oyo Uy ay nagsagawa naman ng isang Peace and Order Forum dito lang sa harap ng Kapitolyo para masigurado na ligtas ang buong Davao del Norte. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.